Hello guys! Hello! This is for Aquarius. Aquarius, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Aquarius. This is for the month of March. Okay, Aquarius. Okay, official person, courthouse, and message. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na merong mga Aquarius na posibleng kayo ay makakatanggap ng mensahe galing sa korte, mensahe galing sa kapitan, mensahe galing sa polis, mensahe galing sa abogado, or mensahe galing sa matataas na posisyon sa society. Okay? So, you need to prepare yourself kasi maybe may kaso ka na kailangan harapin or may subpina ka na kailangan harapin. Meron din dito na Aquarius na you are preparing for a civil wedding. Okay, civil wedding siya. Kaya ka makakatanggap ng confirmation from the court or from the judge or ganito. Alright, so let's check. Okay. Alright, so yung next 3 cards natin, justice is coming, forgive, treat your body like the palace it is. Okay, so yun, kung halimbawa ikaw ay isang Aquarius na may kaso ka talaga, or involved ka sa isang kaso, or involved ka sa isang paglilitis, okay, the justice is coming. So, there's a good karma coming, posibleng papabor sa'yo yung hustisya. Possible na may pipirman ka na dokumento, papeles. It's either marriage contract or new contract sa trabaho. Kung halimbawa naman, involved ka sa isang reklamo, paglilitis, sinasabi ng barahan na there's a chance here na ngayong Marso na kailangan mong magpatawad para matapos na yung gulo. And doon naman sa mga Aquarius na parang babae ka, gusto mong mabuntis, pero pataba ka ng pataba, you need to take care of your body. You need to check the gynecologist kasi possible na may mga hormonal imbalances kayo. And doon naman sa mga papayat ng papayat, ganun din. So, you need to check the doctor, the specialist, para sa concern nyo, lalo na kung babae kayo. Alright, so let's check. Dulas ng baraha sa'yo. Alright. 9 of Wands. For this month of March, going to April, you are super busy. Nakikita ko sa'yo dito, pwedeng nag-overtime ka. Overtime, meron ka mga trabaho sa weekends. Sobrang abala ka. Marami kang kailangan tapusin. Marami kang kailangan na utang na bayaran. Nakikita ko if you are student or if you are college student, ganyan, or nagmamasteral, doctoral, busy ka sa pag-aaral. Okay, for once, sinasabi ng baraha sa'yo dito na kailangan mo daw ng pahinga.
Doon sa mga Aquarius na sobra-sobra yung pagtatrabaho, sobra-sobra yung obligations, duties, and responsibilities sa pamilya, sa relationship, sa company, or sa kung ano pa man, wag kayong masyadong wag kayong masyadong magpapaka-hero, magpapakapagod, kasi health is wealth din. Hindi lang puro pera ang wealth natin, ha? Okay? Makinig ka sa katawan mo, makinig ka sa intuition mo. Sinasabi ng bara sa'yo dito na pag sinabi ng katawan mo na pagod na siya, makinig ka, magpahinga ka. Pag sinabing antok na, pagod na, magpahinga ka. Okay, success is here, success is there, everywhere. So, parang sinasabi ng bara sa'yo dito, Aquarius, na yung tagumpay, yung victory and success na andyan lang yan. But, your health is important. So, napaka-importante ng health mo. So, kailangan yun yung focus mo. Okay? Sinasabi ng bara sa'yo dito, ganun talagang buhay. Ganun talagang buhay. Walang perfect. Para makuha mo yung success, kailangan kang dumaan sa butas ng karayom. And sacrifice, ganun. But, hindi, yun na nga, wag tayong masyadong mabilis para abutin yung tagumpay. Kasi kanya-kanyang timeline yun. And napaka-importante, this month yung health mo. Be careful din kung ikaw ay expecting mother. Kasi kung overworking ka, over-fatigue, kailangan mong magdahan-dahan. Ace of Pentacles and the oh wow. So for the near future, para sa nalalapit na future mo, sinasabi na possible na there's an incoming job offer, new position, a new source of income, ang darating sa'yo sa susunod na mga araw na pwedeng magdala sa'yo ng lump sum of money, pwedeng magdala sa'yo ng cash flow, 'di ba? Yung parang anong tawag dyan? Yung permanent cash flow, 'di ba? Okay, Hierophant and Five of Swords. Sinasabi ng bara sa'yo dito na kung halimbawa lang na napapagod ka, if it's obligations, duties, and responsibilities sa family, kailangan yung mag-voice out, okay? Huwag aakuin yung responsibility na hindi nyo kaya. You need to ask help, okay? You need to ask help, you need to give up kung ano man ang obligation, duties, and responsibilities na yan, na pakiramdam nyo hindi nyo na kaya, pakiramdam nyo nakakapagod na, nakakasakal na. Alright. So, nakikita ko sa'yo dito na yung priority mo this year is financial and emotional success. But, sinasabi ng bara sa'yo dito na you need to take care of your body. You need to take care of yourself, mental, emotional, and physical. Kasi yun yung pinaka-importante. Okay? Thank you guys. Bye!